So what's up sa inyo mga katropa? Nandito na naman ulit tayo sa panibagong video kung saan may bago ka na namang kaalamang matututunan kay Sir J. Bago natin simulan ang ating talakayan sa araw na ito, tayo muna ay magbalik-aral kung ano nga ba ang tinalakay natin sa nakaraang video. Ang tinalakay natin sa nakaraang video ay History of Calculus. So ang unang katanungan ay, it is a branch of mathematics that involves the study of rates of change. Tama! C ang sagot. Pangalawa, where does the word calculus came from? Kung ang sagot mo ay C, mahusay! Dahil tama ka. Pangatlo, in what century was calculus mainly developed? Kung ang sagot mo ay D, tama ka. Pang-apat, which mathematician used calculus to explain motion and gravity? Kung ang sagot mo ay A, you are wrong. Ang tamang sagot ay letter B, Isaac Newton. Ikalima at huling katanungan, what symbol did Leibniz introduce for integration? Kung ang sagot mo ay C, pues, mahusay! Dahil tama ka. Mahusay mga katropa! Dahil naalala mo pa yung lesson natin sa nakaraang video. So dahil dyan, tayo ay tumungo na sa panibago nating lesson, which is calculating of limits. So una sa lahat, ano nga ba ang calculating of limits? In calculus, a limit describes the value that a function approaches as its input gets closer and closer to a specific number. It is the foundation of all calculus and allows mathematicians to analyze graphs, handle divisions by zero, and define derivatives and integrals. Ano naman ang real-life application nito sa atin? Calculating of limits helps you model real-world scenarios where conditions change continuously, allowing you to predict trends, determine maximum capacities, and calculate values that are otherwise impossible to measure directly. For example, population growth, speedometer, and sports analytics. So, meron tayong 5 parts ng limits. Una, limits of algebraic functions. For polynomials, limits can usually be solved using direct substitution. Rational functions can also use substitutions if the denominator is not zero. Pangalawa, limits at infinity. Compare the degrees of the numerator and denominator. So, ang rules natin is, meron tayong 3 rules diyan. Una, if the degree of numerator is less than to denominator, the limit is automatically zero. Pangalawa, if the degrees are equal both sides, i-divide lang natin yung leading coefficients. Kapag ang degree naman ng numerator is greater than sa denominator, dalawa ang posible nating maging sagot dyan. It could be positive or negative infinity. Pangatlo, trigonometric, exponential, and logarithmic limits. Continuous functions like sine, cosine, logarithm, and exponential can use direct substitution. Pang-apat, Swiss theorem. If one function is trapped between 2 functions with the same limit, then the middle function has the same limit too. So, last is composite functions. If the inner function approaches a value and the outer function is continuous, limits can be evaluated directly. So, dahil dyan, tayo ay tumungo na sa ating computation. So, ito ang ating unang sasagutan. So, ang pagbasa dito is the limits of x squared plus 3x minus 1 as x approaches to positive 2. So, Kuya Jay, anong gagawin natin dyan? So, ang gagawin lang natin dyan is isa-substitute mo itong value ng x
sa mga x na nandito. So, ganito lang yan. So, bale, yan. Plus 3 parenthesis 2 minus 1. So, dahil dyan, makukompute na natin siya. So, para makompute mo siya, syempre, sasagutan na natin to. So, 2 times 2 is 4 plus 3 times 2 is 6 minus 1. So, ang magiging sagot natin is 9. Tama. So, ito ang magiging sagot natin mga katropa. So, dito na tayo sa ating pangalawa. So, Kuya Jay, paano to? Bakit may infinity na? Huwag kayong mag-alala dahil isa rin ito sa mga madadali. So, if natatandaan niyo yung sinabi ko kanina doon sa limits at infinity, so, tatandaan lang natin yung tatlong rules doon. So, paano yun? So, ano ba ang nakikita nyo dito? Tama, mga degrees. So, ano ang degrees nito? 1. Wala siya nakalagay pero merong 1 yan dyan. At ang degrees naman nito, kitang-kita na, which is 2. So, anong gagawin dyan? So, kanina nga, kapag daw ang degrees ng numerator is less than 2 denominator, ang magiging sagot natin ay 0. O, di ba? Ganun lang kadali. So, dito naman tayo sa ating pangatlo. So, katulad ng pangalawa, itong tanong na to is naka-base pa rin doon sa limits at infinity. So, anong rules naman to? So, anong nakikita nyo dito? Tama! Same sila ng degrees. So, anong gagawin natin? Tama! I-divide natin yung mga leading coefficients. So, ito, tanggalin na natin yan. Ang iiwan na lang natin is ito. So, 4x squared over 2x squared. Ay, actually, wala na pala to. Kahit wag na natin isama yan, guys. So, yan. So, ano yung magiging sagot dyan? Ito na ba yung magiging sagot? No. Hindi pa yan ang magiging sagot. Dahil, pwede pa natin siyang ma-divide, which is 4 divide 2. Magiging sagot natin is 2. So, this is our final answer. So, dito naman tayo sa ating pang-apat. So, same pa din. Limits at infinity. So, anong nakikita nyo? Tama. Mas mataas ang degree ng numerator kaysa sa denominator. So, anong gagawin natin? Tama. Kapag mataas ang degree ng numerator kaysa sa denominator, ang magiging sagot lang natin is infinity. Parang same lang kanina. Parang kabaliktaran na ng unang rule. Kapag mababa si numerator at mataas si denominator, automatically 0. Pero ito, kung saan siya, for example, x approaches to infinity, ayun yung magiging sagot. Pero if x approaches to negative infinity, ang magiging sagot natin is negative infinity. So this is our last. So limits of x squared plus 2 over x cubed plus 3 as x approaches to negative 2. So Kuya Jay, may fraction tayo. Mahirap to, no? Which is, hindi. Kaya natin yan. Dahil gagawa natin ng paraan. So, parang kagaya lang din to sa number 1 natin is yung value ng x, which is negative 2, is substitute natin sa lahat ng nakikita nating x dito. So, ganito. Unahin muna natin sa taas.
So, negative 2 squared plus 2. Ayan. Ito naman, negative 2 cube plus 3. So, unahin nating isolve is yung taas. So, negative 2 times negative 2. Ano sa tingin niyo yung sagot? Kung yung sagot nyo ay negative 2, mali po. Ang sagot po is positive 2. Kuya Jay, bakit? If naalala nyo pa yung lesson natin nakaraang mga video pa, which is integers. So, negative times negative, positive. So, meron tayong positive 2. Ay, meron tayong positive 4 pala. Sorry. Plus 2 over. So, paano naman to? So, ang technique ko dyan, gumagawa lang ako ng ganyan. So, unahin muna natin isolve to. So, sabi ko nga, negative 2 times negative 2 is positive 4. Next mo nang isolve is ito. So, negative 2 times 4 is negative 8 plus 3. So, solve na natin. So, magkakaroon tayo ng 6. Magkakaroon tayo dito ng negative 5. So, ito na bang magiging final na sagot natin? Yes, opo, ito na po. Kasi wala naman na pong madidivide dyan. So, ayun po, no? So, kung tatanungin nyo naman po, bakit po naging negative 5? So, ang gagawin po natin is, dahil po mas mataas ang negative kaysa sa positive, ima-minus natin itong 3 dito. So, ang magiging sagot natin is negative 5. So, that is for today's video, no? So, I hope may natutunan kayo sa lesson natin, which is calculating of limits. So, don't forget to subscribe, like, and comment. So, mag-comment pa kayo kung ano mga gusto nyong lesson na aaralin natin at tatalakayin natin. So, I hope talaga na may natutunan kayo. So, muli, ako to, si Sir Jay.